Hello, ako si Aaron Fielding. Nagbabalik. Napakaganda nga ng umaga dito guys. At medyo maagap na lumabas ang haring araw kasi papasok na ang summer. Oo, dati medyo 8, mga 7 to 8 nagsisikat ang araw. At eto na nga, sobrang banas na sa patanghali kaya tayo magpapalit na ng damit. Shoutout pala sa ating 5,204 fans. Ayan na. Medyo nadadagdagan na po ang ating mga taga-subaybay. Salamat po sa inyo. Ganyan po pala tayo magtanggal ng mga joiners guys. At ito, pure white lang ito. Medyo hinahaluan ko ito ng iba-ibang kulay kasi nag-experiment ako guys. Kaya naisip ko maganda yata ito lagyan ng ilaw sa loob parang chandelier. So ayun guys, nilagyan ko ng kulay. At shoutout nga pala kay Pastora Rose Dejano, Edeline Kedalano, and Emily Benetis sa mga bago nating followers. Shoutout po sa inyo. At dito na nga pala guys, papunta tayo ng church sa Palmerston North sa Milson Line. Ito po ay mga Filipino fellowship. Yan, gusto ko silang ma-meet at gusto ko magkaroon ng maraming kakilalang Pilipino dito lang sa malapit sa akin. Alright? Dito nga pala guys, ang worship service nila ay panghapon. So kung ikaw ay sobrang busy din, makakapunta ka rin at makakamit ng mga kapwa Pilipino dito sa Palmerston. Eto na nga at nasa kantahan tayo. Sabi nga sa kanta, napakasaya magpuri sa Panginoon. Kaya every Sunday o once a week kailangan magbigay tayo ng panahon para sa Kanya. At shoutout din pala kay Ma'am Queenie Gabay, ang aking mabait na kliyente. Grabe yung lamig guys dito. Monday morning ito. Dito tayo na-assign sa finishing at pinagawa tayo ng trough, yung isang pakay na nagbaka. Immediate order po ito. Sobrang lamig. Grabe. Pero ang ganda ng panahon dyan guys. At shoutout nga pala kay Ate Mean sa ating masugid na followers and sharers. At nakita ko nga pala dito si Maui, aking katrabaho. Nandun siya sa kabilang fight. Sabi ni Boss Gary, bumaba ka na pagkatapos mo at pumunta ka kay Boss Tony. Tara, punta tayo dun sa baba guys. At tayo nga pala nakapag-share guys ng about sa New Zealand is good for long-term goal as OFW. Kaya ako nasabi guys, maganda ang New Zealand for long-term kasi pwede mo madala ang family mo at mga pamilya mo, makapag-invite ka dito at napakaganda ng future lalo na sa magiging mga anak mo. So kung for short term goal lang naman guys, nako ay medyo halos break even lang guys. Kaya kung maiksi lang ang goal mo as pag OFW na tal lang ako dito guys. Kung ang goal mo ay maikling goal lang, ay di mag-Japan ka na lang o doon sa mga bansa na hindi ka mare-resident, doon sa mga factory worker sa Poland siguro pwede yun siguro guys. Pero pag dito sa New Zealand guys, kasi ang maganda lang talaga dito, although na sa umpisa medyo mahirap, pero in a long run magbe-benefit ka naman. So yun guys, kaya ako nasabi na New Zealand is good for long term. Alright, at ito naman guys, pumunta kami sa isang Filipino store dito sa Palmerston North ulit. Namasyal kami. Dalawa na pala ang Filipino store dito. Hindi ko alam. First time ko makapunta dito. Tara, pasok tayo. Tingnan natin kung anong mga tinda dito. Malamang-lamang ang Pilipinas syempre. Yan guys. Tingnan nyo. At shoutout nga pala sa ating followers kay Kuya June Cruzat, aking kababayan. Salamat sa laging pagsubaybay sa ating mga video at pag-like at sa pag-share. Salamat po sa iyo. God habang namamasyal, habang tumitingin-tingin tayo dito, may nakausap pala tayo isang Pilipino. Hindi ko lang nakuha ang pangalan niya. Siya ay Peter Wilder din dito sa Palmerston. So napakarami dito mga Pilipino rin. Iba lang nakakahiyang batiin, pero kinakapalan ko mukha ko para batiin sila dahil hindi ko naman sila kilala eh. So gusto kong makakapagkaroon ng maraming kaibigan at kakilala. Guys, ang gaganda ng mga isda dito. Napabili pala tayo ng isang tulingan dito guys. Tingnan nyo. Kaya kung kayo ay nalulumbay sa mga pagkain ng mga bansa natin, punta lang kayo. Hanapin ninyo mga tindahan na nagtitinda ng mga
Filipino food. Ayan, kagaya yan. Freshly made tinapa. Tinapa ba yun? Smoked fish. Ayan guys. Yan na nga. At shoutout din pala kay Gigi Capendo, Elizar Galit, at kay Pamilya Awas. Shoutout po sa inyo. Salamat sa pag-like sa ating mga video. Keep on sharing guys. Ako ay nasasabik baga sa tulingan guys. Kaya ako napabili dito. Tingnan nyo guys. Ang sarap nito. So frozen lahat ng mga ito. Ito ba naman na puro manok. 2 linggo pritong manok. Mamaya ay manok na naman. Adobong manok. Ay naman Kaya dito tayo mag-isda naman guys. Yan na. At shoutout ulit kay Pastora Rose, kay Jack, kay Brother Jack. Yan, dito nga kami namamasyal sa labas. Aba, may globe pala dito. Ako'y napalingon. Akala ko may smart din, wala pala. So yan, naghanap-hanap kami dito guys ng another Asian store. At may nakapagtembre daw kay Maui na mayroon pang mga Pilipino paninda dito. Tara, tingnan natin dito guys. Pala may isa tayong followers na nagtanong paano daw po mag-apply, how to apply po sa New Zealand. Shoutout sa iyo, Isha Henares. Maraming way dito makapag-apply sa New Zealand. Una, pwede kang makapag-apply through agency dyan sa Pilipinas. Pero it requires a lot of experience, lalo na ex-abroad dapat. So, dati kasi nakapag-try ako sa isang agency. So, hinanapan ako ng experience kahit Saudi lang daw or other country. Pangalawa, pwede ka rin through sponsorship yung pathway. Like may pathway visitors visa ako, ni-sponsoran ako ng kapatid ko dito. Tapos dito na ako naghanap ng trabaho. Then naghanap lang ako ng accredited employer and then natanggap naman. Pero it takes a lot of resources din kapag ganun yung pathway mo. So kung ikaw ay budget tight and then marami ka naman experience, and mag-apply ka dyan through agency. At take note, kailangan pasok sa green list jobs yung skills mo. So i-search mo dyan sa Google yung green list dyan sa New Zealand. So ipapakita naman sa iyo yan. Kung na dyan sa list ang skills mo, why not? Subukan mo. Eto na nga, back to our visit muna. Tingnan mo guys, marami palang samya dito. Tingnan nyo, iba-ibang watawat. Yung pala, nagre-represent yung bawat linya dyan yung mga samya. Ayan, mga spices na gusto mo. Hanapin mo lang guys, kagaya nyo yan yung mga pang matsala at wala naman kami nakita guys, kaya lumabas na kami. At yun, lamig na lamig aring dalawa kong kasama at akala nila ay hindi malamig. Yan, problema sa tsinelas. Sabi ko kay Maui, magyapak na lang. Hindi rin daw kaya. Dito guys, allowed naman magyapak. Makapapansin mo yung mga local dito pupunta sa mall, mga nakapak lang. Aba nga naman, nakapunta ang mangyan din sa magandang tindahan na sopa. Ababay, sinusukat-sukat, kalibre lang, ika-are. Nako po, ay headboard lang ay magkano na? $900. Diyos ko po, ay 3,000, 4,000. Ay nako, magtsa-istis muna tayo sa mga okay. Napansin ko kahapon yung okay lang nun 150 isang pag may 500 ka isang set na ng katre okay nga lang yun guys. Pero kung baro ka mag-upholstery o kaya mag-cover ay ayos na, labahan mo lang, vacuumin mo ng maganda, ay ayos na yan. Si Insan napakaraming Indian dito guys dito sa speaking of Indian pala, sila yung mas maraming migrant dito sa New Zealand. Ang Pilipino hindi pa ganun karami, pero kasi ang nauna-una ay mga Indiano. Kaya makikita mo sa mga tinda-tindahan yung mga dairy o para sa ating 7-Eleven ay mga Indiano o mga may-ari. Anong pagkalayo naman ng bilihan ng mga gadget dito talaga nakabungad ang mga appliances dito pala ito sa Harvey Norman. Black Saturday daw sale nila, Black Saturday sale. So yan, tingin-tingin tayo. Marami nga sale dito guys, unang bungad pa lang. So tayo ay napabili ng isang headset. Yan, ito tinatry natin ngayon para sa sa pang ay parang Lomi yon. Ay Lomi nga. Ay tingnan nyo naman, ay ko, napakadami sahog, overload na overload. Sabi ni Kuya din ay Lomi Batangas daw are.
Aba, itikman natin kung talagang luming Batangas nga. Ay ko, sabi ni kuya, anong comment mo kuya? Ay sabi ko naman, ay medyo malabdaw lang ho at dagdagin ng konting lapot. Oh, pero talaga kung lalaputan pa rin, baka hindi na ako makakalis sa tayong are. Sabi nga ni Atenis, kung nalaputan yan, hindi ka na naumay ka na lalo. Ay, oo nga naman, sa dami naman sahog. Oh, ay talagang ako'y pultang na pultang siya pag uwi ko kahapon. Ako'y, tulog na agad. Talaga namang sobrang busog. Anong kay naman, ang dami ng sahog. Iyan na nga, nakapagkwento na nga dyan si Manong. Siya daw ay nagmi-mission. Nakapunta daw dyan sa Bulalakaw. Pag-mission ng church nila, mga mangyan. Hindi na lang niya maalala kung saan lugar. Nakapagpatayo daw sila ng poso. Yan. God bless sa'yo, Manong. Thanks for watching, guys. Keep on sharing.